Kaya ang My Hero Academia Chapter 403 ay sa wakas na ilabas, at aking sasabihin na ang chapter na ito ay worth the wait. Ito marahil ang pinakamalaking chapter sa taon na ito, at posibleng pinakamalaking chapter sa kasaysayan ng serye. Sa totoo lamang paano natin ito i-rank, kaya hindi na natin papatagalin ito, tayo nagsisisid sa My Hero Academia Chapter 403 na pinamagatang The End of an Era End. Ang chapter na ito ay nagsimula sa isang maikling flashback sa panahon bago si All Might ay dumating, kung saan makikita natin ang batang Toshinori Yogi na umuupo na tumatawa at ngumingiting binabasa ang isang comic book tungkol sa isang superhero kasama ang kanyang ina. Tama. Ang ina ni Toshinori ay naihayag, sa panahon nitong flashback ang narration ni All Might ay ipinapaliwanag na hindi katulad ng kanyang mga kasamahan, at ng maraming tao siya ay may napaka-normal na childhood. Siya ay lumalaki na may pagmamahal ng kanyang mga magulang at ini-enjoy ang simpleng pamumuhay. Kumpara sa ibang heroes, ito ay hindi gaanong isang inspiring na origin na kwento, pero sa kabila nito taas noo niyang nililingon kung saan siya nanggaling at ang daan na kanyang pinili sa buhay. Sinasabi kung gaano kaimportante ang kanyang desisyon na maging simbolo ng kapayapaan. At habang ang eksena ay lumalabo, makikita natin ang matandang All Might na tumatayo sa dulo ng daan, nililingon ang daan na kanyang tinahak habang may mabibilog na liwanag ang sumasayaw sa tabi ng daan. Isa na namang malaking death flag, ang sumunod dito sa nakakatakot na vision ay ang kwento ay napunta sa kasalukuyan kung saan makikita natin si All for One na ngumingiti ng purong ecstasy at kasamaan habang sinasabi kay All Might na hindi niya pipiliin kung paano siya mamamatay. Habang ito ay naihayag na bago ang gunlet ay maaaring sumabog sinira ni All for One ito gamit ang kanyang spike quirk dahilan para managate ang pagsabog. Sandali lang, pero ano yung ating nakita sa nakaraang chapter na sumabog? May isang random na bagay lang ba ang sumabog? Sa pagpigil sa final act ng self-sacrifice ni All Might, nagdesisyon si All for One na ito ang tamang oras para tapusin ang number 1 hero. Wala siyang sinayang na oras na dilaan ang dugo ng hero sa kanyang kamay, at inactivate ang ninakaw niyang quirk ni Stain na nagdulot para si All Might ay maparalyze. Hindi ba ito ay mapanuya, kung paanong ang quirk ni Stain ang magiging dahilan ng pagkamatay ng kanyang idolo, ngayon na hindi na siya makagalaw at lubos ang kaawa-awa, siya ay natatakot na tinitingnan si All for One habang ang kanyang mortal na kalaban at ang incarnation ng kasamaan mismo ay ngumiti. Ito ay napakalapad na ang balat sa dulo ng kanyang mukha ay nagsimulang mapunit na sa puntong ito ay nakakadiri, habang siya ay naghahandang magpakawala ng huling atake. Habang ang lahat ng mata ay nakatutok sa laban na ito, at ang buhay ng simbolo ng kapayapaan ay nasa bingit ng kamatayan, ang mga hero ay hindi lamang maaaring manood at hayaan itong mangyari, at kaya ang pinakamalapit na natitirang heroes na si Gentle Criminal at ang mga pilot jets na kasamahan ni Star ay mabilis na tinangkang iligtas ang hero. Pero gaya ng hindi inaasahan ang plano na ito ay walang saysay, habang nakita ni All for One si Gentle Criminal na patuloy na pinipigilan ng UA sa pagbagsak at tinutulungan ang UA para lumutang muli, si All for One ay nagpakawala ng energy beam sa estruktura na nagdulot para ito ay bumagsak muli na pumuwerse para si Gentle Criminal ay manatili sa kanyang kinaroroonan para panatilihing nasa himpapawid ang UA. At habang ang mga pilot jets ay dumarating, inismash sila ni All for One gamit lamang ang kanyang pisikal na lakas na tinalo silang lahat ng walang kahirap-hirap. Kung ito ang lahat ng kanilang magagawa, ito ay ligtas na sabihin na ang mga hero ay tunay at sa wakas nawalan na ng opsyon. At sa walang sino man ang natitirang hadlang sa kanyang daan at ang mundo ay pinapanood itong nakakatakot na larawan na literal habang nakikita natin ang mga tao sa buong mundo kasama sina Melissa Shield at Gran Torino na maski nanonood at na nagdadasal ng isang milagro o nagsisimulang umiyak at tinatanggap ang katapusan ng kanilang number 1 hero. Pagkatapos nito, itinaas ni All for One ang paralyzed at manigas-nigas na katawan ni All Might sa itaas ng kanyang ulo, at habang si Sukauchi, Midoriya at marami pang iba ay nagdadasal at nakikiusap sa sinuman para iligtas si All Might. Pagkatapos isang napakalakas na pagsabog at beam na liwanag ang lumabas sa itaas ng lumulutang na UA, at habang nilingon ni Midoriya ang pagsabog nakita niya ang isang tao na nakatayo sa itaas ng lumulutang na gusali, at ito ay naihayag na walang iba kundi ang Explosion Murder God Dynamite mismo, si Katsuki Bakugo. Si Bakugo ay pinapalibutan ng dugo at pawis pero ngayon matuwid na nakatayo na may mga spark ng enerhiya at hinahawakan ang kanyang All Might trading card, habang tinitingnan ang umiiyak na si Midoriya.
Habang ang chapter ay lumalabo patungo sa daan na tinahak ni All Might sa simula ng chapter, maliban ngayong oras na ito siya ay hindi nag-iisa, habang makikita natin ang batang bersyon ni Midoriya at Bakugo na hinahawakan ang bilog na liwanag katulad kung paano nila hinahawakan ang All Might trading card noong una nilang nakuha ito. Pagkatapos makikita natin ang alaala ng dalawa na inaalis ang laman ng card habang ang parehong kasalukuyang Midoriya at Bakugo ay tinititigan ang isa't isa na may tila enerhiya sa kanilang mga mata, at ito ay kumikinang na posibleng hinihint na ang One for All ay nagi-interact kay Bakugo, habang ang chapter ay inihayag ang buong pamagat ng chapter na The End of an Era and the Beginning. At dito nagtatapos ang chapter 403, sa pangkalahatan ako ay may magkahalong nararamdaman tungkol sa kung paano nangyari ang chapter na ito, sa kabilang banda si All Might ay dapat mamamatay, ibig kong sabihin ang kanyang buhay ay 100% wala na at ito ay nakakapanibago na siya pa rin ay nandito. Ang lahat ay naiset up para sa kanyang katapusan, pero sa kabila ng lahat siya pa rin ay buhay. Hindi ko lang alam kung ano ang aking nararamdaman tungkol dito, pero sa kabilang banda si Bakugo ay nagbabalik, ibig kong sabihin ang larawan, ang kapangyarihan, ang hype ay nakakamangha para sa akin. Dahil dito hindi ako makakapaghintay kung ano ang mangyayari sa susunod na chapter, kaya dito natin tatapusin ang video na ito. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutang mag-iwan ng like, at mag-subscribe sa channel para sa iba pang anime content. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod kong video.